sinasabi sa balita na ang Bulacan ang may pinakamalaking budget na sa flood control. Subalit hindi pa naman para ito na ibibigay ng gobyerno. Kung kaya't ang gobyerno ay hinamon ni Bulacan Governor Daniel Fernando na ilabas ang bilyon-bilyong pisong flood control fund para nang sa ganon maibsan ang problema ng pagbaha sa lalawigan ng Bulacan. Alam mo, si Governor Daniel Fernando, napakasipag niyan, energetic niyan para sa kanyang posisyon bilang gobernador. Talagang halos hindi na ngayon natutulog, lalo na nitong panahon ng tag-ulan, baha sa Bulacan. May ilan-ilang bayan pa rin baha, pero talagang siya'y umiikot, umaaksyon kasama ang kanyang Vice Governor Alex Castro. Mga kaibigan, nasaan si Vice Governor Alex Castro? Yan, masisipag ang mga opisyal na yan ng lalawigan ng Bulacan. Ha? At ngayon, ay hinahamon niya ang pamahalaan na ilabas na ang pondo na 3 billion para nang sa ganon ay makumpuni ang magkaroon ng mga mega dike, magkaroon ng silting sa mga ilog sa lalawigan ng Bulacan para nang sa ganon mapalalim yung mga ilog na yan at hindi bumaha. Panoorin natin ang interview kay Bulacan Governor Daniel Fernando. Nangunguna sa laki ng pondo para sa flood control project sa ilalim ng national budget. Umaabot ito ng mahigit 3 bilyong piso para sa 2025. Pero bakit nga ba isa pa rin ito sa mga probinsyang parating binabaha ng malalim kapag may bagyo? Ayon sa mga residente, lumubha ang sitwasyon mula nang tanggalin ang mga pilapil sa paligid ng mga palaisdaan para sa development ng airport. Pero ito ay pinabulaanan naman ni Bulacan Governor Daniel Fernando. Anya, ang talagang problema ay ang hindi paglabas ng pondo para sa mga proyektong matagal na nilang inilatag sa gobyerno para sa mega dike at iba pa. Kaya, pagsusumamo ni Fernando sa pamahalaan, ilabas na ang pondong hindi pa raw nila nakikita. Sa wakas, lumalabas na rin ang araw. Kaya ang tubig dito sa Bulacan ay medyo bumababa, humuhupa na. Pero ganun din, ang sabi ng mga residente dito, kapag medyo umulan ng malakas ng sunod-sunod, itong palaisdaan sa aking kanan, naku, aapaw yan ng hanggang halos lagpas tao. Kaya inaanod parati ang kanilang kabuhayan dito. Mahigit bilyon ang nakaatang na pondo para sa flood control project dito sa Bulacan. Ano naman kaya ang masasabi ng gobernador tungkol sa kanilang problema at ngayon ay pagsusuri ng Pangulo mismo tungkol sa flood projects sa buong Pilipinas. Ang Bulacan ang isa sa pinakamalaking bahagi ng Luzon. Ano po ang nararamdaman ninyo, Gob, pagka nakikita ninyo na yung inyong pong mga constituents ay tuloy-tuloy pa rin inaanod yung ng pagbabaha? Siyempre masakit para sa amin, malungkot. Siyempre, di ba, tigil yung hanap buhay, tigil yung pag-aaral. O tapos yung mga gamit na, nabasa na lahat. Ngayon, ito pong sinasabi na yung flood control project, medyo sisinsinin daw ni BBM yung kung saan ba napunta daw yung pondo na kay lalaki. Number 1 ang Bulacan. Pero may narinig po akong sinasabi ninyo tungkol po sa pondong yan. Ano po bang nangyayari dun sa pondong yon? Yung Central Luzon, 9 billion daw yung tagpas. Sa Bulacan po magkano? 3 billion. Sabi ko, kailangan po namin yon. Hindi pa pala nare-release. Sa ngayon ay pinangungunahan ni Fernando ang paghahabol ng tulong sa mga binaha. Ang mga bata doon, inanod lahat ng tsinelas, kaya nagdala rin tayo ng sapin sa paa para sa kanila. Dahil po dito sa parang lumalabas na gustong pag-aralan at imbestigahan pa ngayon ng Pangulo ng mga flood control project budget, lalo kayang matatagalan. Dahil sa mga insertion na nadiskubre, etc. Kalahati na po tayo ng magpo-fourth quarter na po tayo ng 2025. Yun nga mga nakakalungkot di ba? Ito talaga yung dapat i-focus ng lahat. Lahat ng sinabi ni BBM, maganda po talaga lahat. Kaya lang,
ang problema rito, yung baha eh. Lahat yan magaganap kung ang baha ay maayos, kung maayos yung baha natin. Kasi lahat yan magigiba pag ang tubig ay nandyan at mataas sa mataas. Masisira pananim, masisira ang mga palaisdaan, masisira ang buhay, walang makapagtatrabaho, walang makapag-aaral. Ang panawagan po ninyo kay Presidente o sa DPWH? Ang sa akin ay, siyempre, gawin na natin itong makatotohanan. Yun. Yung mga budget natin ay ilatag natin dito na maayos na, gawin na natin to kasi matagal na po itong problema, ano po, mahal na Pangulo. Matagal na yan. At inilatag naming mega dike, ito po yung isa sa makatutulong dito. Manatili Ayan mga kaibigan, ano. So malinaw na ang ating Governor Daniel Fernando ng Bulacan ay nananawagan sa ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ilatag na ng maayos yung pondo, kung 3 billion man yan, ay ibigay na, i-release na, ba? Bagamat mayroong sinasabing ating Pangulo na bubusisin ang pondo sa flood control. Sana sa lalong madaling panahon yung investigasyon na yan. At kapag okay naman na wala masyadong problema sa Bulacan, ay i-release na yung pondo para sa pangarap ni Bulacan Governor Daniel Fernando na magkaroon ng mega dike na siyang haharang sa pagbaha, no, na yung tubig baha na yan, tubig ulan ay nanggagaling yan sa Sierra Madre, yan sa Nueva Ecija, bababa dito yan sa Bulacan, kung kaya't binabaha ang lalawigan ng Bulacan. At isa pa, yung pagpapakawala ng tubig ng mga dam sa Bulacan, nakakaapekto din yan. Kaya sana matulungan natin ang lalawigan ng Bulacan, Mr. President, at kay Governor Daniel Fernando, kay Vice Governor Alex Castro, galingan ninyo ang inyong trabaho at sigurado makukuha na ninyo yung pondo na yan na inyong inaasam para sa mga Bulakenyo, yung 3 billion na yan na ibibigay ng national government. So yun lamang ang ating masasabi kay Governor Daniel Fernando, kay Vice Governor Alex Castro, na galingan ninyo nang sa ganon ay ang Bulacan ay patungo na sa pagiging number 1 ng lalawigan sa buong Central Luzon. At siyempre ang mga Bulakenyo ay matutuwa kapag hindi na binabaha ang Bulacan.